I would like to ask permission from the international students and seminarians to deliver my homily in Filipino. So don't worry, the Holy Spirit will enlighten you. And maybe the Filipino seminarians can explain later after the Mass. Pinatay ni Herodes si Juan Bautista dahil pinuna nito ang kanyang pagmamalabis sa kapangyarihan. Matagal na yon, pero meron na namang bagong propeta, Jesus ang kanyang pangalan. Kaya't natrete na naman si Herodes. Sino na naman ito? Di ba pinatay ko na si Juan? Ganon talaga ang tungkulin ng mga propeta. Sabihin ang katotohanan ng lipunan. Marami ngayon ang nagtatanong, hindi ba, Father, pamumulitika yan? Hindi ba pagdarasal at kawang-gawa lang ang tungkulin ng simbahan? Huwag nang makialam sa politika. Ang sagot po, hindi po. To call out abuse of power is what Jesus did. Pinuna at tinuligsa ni Jesus ang mga Pariseo at Saduceo. Sila ang namumuno sa lipunan at simbahan ng panahon niya. At tulad ni Jesus, yan din ang tungkulin ng bawat Kristiyano. Kung gusto nating ipahayag ang salita ng Diyos, ipaglaban mo ang hustisya at katarungan. Action in behalf of justice is an intrinsic part of preaching the gospel. Ibig sabihin, kapag hindi natin ipinaglaban ang katarungan, hindi tayo nagpapahayag ng Ebanghelyo ni Jesus. Pupunta naman tayo kay San Vicente. Si San Vicente ay patron ng kawang-gawa. Ang kanyang bahay, Saint Lazar, ay puno ng lahat ng klase ng mga mahihirap. Name it, you have it. Pero minsan ay sinabi din niya, you cannot have charity if you do not fight for justice. Bakit kailangan nating gawin ito? Dahil alam ni San Vicente na ang mga laro ng mga makapangyarihan ay siyang dahilan ng ating kahirapan. Kaya tama ang sinabi ng isang African proverb na ganito, when the elephants play, the grass die. Totoo, kaibigan ni San Vicente, ang mga hari at reyna ng kanyang panahon. Pero hindi siya nag-aatubiling sabihan sila at ang kanilang mga alipores sa kanilang panunubil at patakarang hindi makatarungan. May isang kwento tungkol sa buhay ni San Vicente. Giyera noon sa Fransya, matagal-tagal din ang inabot, kulang-kulang 20 years, 1635 to 1653. Ang daming biktima nito. Ito yung sinulat ng isang historian. The corpses of men, either killed or dead, were not spared from want of food. Children were seen digging up the corpses of their parents to devour it. Talagang matinding gutom. Kumakain na sila ng mga bangkay.
Kahit delikado ang panahon, sinuong ni Saint Vincent ang war zone. Pinuntahan niya ang reyna at sinabing patalsikin ang kanyang prime minister na si Mazaran. Siya ang dahilan ng lahat ng kaguluhang ito. Pinuntahan niya harap-harapan si Mazaran at sinabing, "Your Eminence, sacrifice yourself. Umalis ka sa bayang ito at tulad ni Jonah, itapon mo ang sarili mo sa dagat upang humupa ang bagyo." Ganun katapang si St. Vincent. Kung buhay siya ngayon, magdadala siya ng placard at sasabihin, #resign. Siyempre, hindi ito nagustuhan ni Mazaran noong Prime Minister. Tinanggal siya sa gabinete ng reyna. Ang tawag noon ay Council of Conscience. Pero iniisip ko, ganun talaga ang kinahinatnan ng lahat ng mga propeta. Tulad ni Jesus, tulad ni Juan Bautista. Kung buhay si San Vicente ngayon, paano niya hahamunin ang mga makapangyarihan? Pero dahil nandito tayo, mga anak ni San Vicente, mga taong na-inspire sa kanya, ano ang sasabihin natin sa ating mga nanunungkulan? Bawat isa sa atin ay meron pong sabihin. Pag uwi niyo mamaya, isulat niyo na lang sa status ng Facebook niyo. Pinag-isipan ko na rin yan at tinanong ko ang aking sarili, ano ang sasabihin ko sa gabing ito? I have 5 points. Una, mahal na Pangulo, sa aming pamimigay ng relief nitong nakaraang 6 na buwan, mas dumarami na ngayon ang namamalimos sa daan. Hindi nakakarating sa kanila ang ayuda, kahit ilang bilyon man ang binibilang ninyo sa DSWD report. Sinabi ninyo noong umpisa, marami tayong pagkain. Walang nagugutom at magugutom sa panahon ng pandemya. Pero nasa daan na po sila ngayon. Namamalimos, humahabol sa kahit anong sasakyan na tumitigil. May placard silang dalang-dala, ang nakasulat, "Pagkain lang po." Umaasa po sila at naghihintay. Mr. President, may hinihintay po ba sila? O suko ka na? Number 2. Mr. President, it is the height of duplicity and double talk when you tell the United Nations just this week that you protect human rights in the Philippines. Did you not forget that you once said, "Forget human rights, papatayin ko kayong lahat"? You are successful, Mr. President. Your police admitted around 6,000 deaths in police operations. The rest of the 30,000 are deaths under investigation, and no investigation is in sight. But this is the problem, Mr. President. The poor pushers and users of drugs have been brutally killed like animals. I have seen them in Payatas. But the big fish and suppliers of drugs were protected and made to escape. Where is your friend, Peter Lim, Mr. President? It is not your detractors who weaponize human rights as you tell the United Nations. It is you who weaponize the law
to kill them. Number 3, mahal na Pangulo, sinabi mo minsan, I hate corruption. Pero nakikipagkonsaba ka sa mga nahatulang mandarambong sa ating bayan. Ang mga pamilyang Marcos, Estrada at Arroyo. Guilty po sila. Pero supporter mo sila noon at ngayon. Ang pera nila ang siyang nagluklok sa iyo sa kapangyarihan. Ito lang ang napapansin ko. Kapag kalaban mo, tanggal agad sa posisyon at sampahan kaagad ng kaso. Dura lex, sed lex, sabi ng mga abogado ninyo. Pero kapag kakampi ninyo, inililipat lang ng posisyon at pinatatawad. We should be compassionate. Tao lang din naman sila. Yan ang lusot ninyo. Nasaan si Sinas at ang kanyang manyanita? Hindi ba na-promote na? Anong ginawa kay Duque at ang PhilHealth scan? Hindi po sapat na kayo'y may tiwala, pero hindi tinitingnan ang kanilang ginagawa. Tama nga po pala ang African proverb na kinood ninyo sa United Nations. When the elephants fight, it is the grass that gets trampled flat. But in the Philippines, the elephants do not only fight, they play upon the poor. Number 4, in front of the UN body, you boldly proclaim that the Philippines support the Paris Agreement on climate change. Pero mahal na Pangulo, ayaw mo nito noon, di ba? Tinawag mo ang Paris Agreement na stupid, crazy, and absurd. Sa bagay, pwede namang magbago ang isip. Pero iba ang pirma at salita, iba rin ang gawa. Ano ang nangyayari sa mga katutubo na nagbabantay lamang sa kanilang angking lupa at kalikasan? Bakit sila ang pinapatay? Bakit bukas na naman ang mga pinasarang coal plants at minahan? Bakit tuloy pa rin ang Kaliwa Dam? Hindi ko na babanggitin ang Dolomite sa Manila Bay Sands dahil mukhang naanod na kagabi sa malakas na ulan. Seryoso ba talaga tayo sa climate change, mahal na Pangulo? O char-char lang? Number 5, in the end, Mr. President, you played the world rhetoric on terrorism. You boasted and displayed your anti-terrorism law for the whole world to see. For them, the rhetoric looks fine. But for many of us, we tremble in fear. Because any one of us can be tagged as terrorist, communist, or rebel, even as I am speaking tonight. But let me ask a deeper question. Just last month, Indang Susukan, the leader of Abu Sayyaf and the greatest terrorist of all, was seen with Nur Miswari in your own city, Davao. He boarded with Miswari from Hulo in a plane which you used to ride often. Who invited him to Davao? The news says that Inday Sara knows of his presence. And how can your trusted special envoy, Miswari, harbor a terrorist and broker
a deal with him. This all I can say. Your speech in the United Nations is a wanton display of duplicity, double talk, and hypocrisy. Mahal na Pangulo, napapansin ko rin na parang pagod na po kayo. Baka gusto nyo nang magpahinga. Pwede rin po naman. Huwag mo kaming alalahanin, okay lang po kami. Alang-alang na rin po sa iyong sarili. Alang-alang na rin po sa ating bayan. Sa diwa ni San Vicente, ipinalangin ko po kayo.